Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Vanji. Well, basahin na natin ang liham ni Vanji. Dear Kuya Peles, maaga po akong nabalo at maliliit pa noon ang dalawa kong anak. At dahil gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang dalawa kong anak, na babae at lalaki, pinilit ko pong lumuwas dito sa Maynila. Galing po ako sa Bicol, Kuya, at sa awa ng Diyos ay naitaguyod ko ang dalawa kong anak. Hanggang sa sila ay magkaroon na rin ng pamilya at magandang buhay. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ano ba naman kayo, inay? Simpleng trabaho lang, hindi pa ninyo magawa. Tingnan niyo tuloy ang anak ko. Muntik nang madisgrasya. Naglaba kasi ako, anak. Kaya hindi ko namalayan na muntik nang mahulog ang apo ko. Uli-uli, inay. Kahit na anong ginagawa ninyo, itigil ninyo. Huwag lang madisgrasya ang anak ko. Pasensya ka na, anak. Hindi na maulit. Talagang hindi na mauulit to. Dahil kung hindi, doon muna kayo kay Tessie na kapatid ko. Ayoko doon, anak. Masama ang ugali ng asawa niya. Wala akong magagawa kung ganyan ang ginagawa ninyo. Napapabayaan ninyo ang mga apo ninyo. Anak, parang awa mo na. Ayoko doon kay Tessie. Parang awa mo na. Pwes, kung ayaw ninyong paalisin ko kayo dito, pagbutihin ninyo ang trabaho ninyo dito sa bahay. Oo, anak. Pinapangako ko. Tigil nyo muna yung ginagawa ninyo. Magsaing muna kayo at tulog pa si Sheila. Sige, anak. Tatapusin ko lang tong binabad ko. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salita? Ang sabi ko, magsaing na kayo dahil tulog pa ang asawa ko. Lintik na buhay to. Oh. Bakit mo ba pinagalitan si inay, ha? Paano hindi ako magagalit? Muntik nang mahulog si Junior kanina. Pagpasensyaan mo na siya. Marami naman siyang ginagawa dito sa bahay. Nasaan na sila? Nagsasaing ko na sila dahil tulog ka pa kanina. O ako na ang magsasaing para makapagpahinga naman sila. Nagsasaing na nga eh. Pabayaan mo na. Hindi ka ba naaawa kay inay? Matanda na sila. Para naman mabawi natin ang pagpapakain natin sa kanya dito. Ikaw naman kasi, parang hindi tunay na ina ang turing mo kay inay. Minsan tuloy, natataranta na sila kapag may inuutos ka. Pabayaan mo ako. Ayaw naman niyang doon tumira kay Amy. Para naman siyang magpakain sa kanya. Huwag mo nang pilitin kung ayaw niya doon. Kaya nga, kung ayaw niyang tumira doon, pagbutihin niya ang trabaho niya dito sa bahay. Ano kaya, Ani, kung kunin mo na rin yung inay mo na dito na rin siya tumira sa atin. Kaya ko naman ang trabahong bahay eh. Wag na, baka may masabi si Kuya Raul sa akin. Sina lang palagi yung nakikinabang sa nanay mo eh. Tayo naman. Ayaw nga nila dito. Paano mo nalaman? Sabi ni Kuya.
bakit nga ayaw niya dito na tumira sa atin? Dahil daw sa pag-uugali mo. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Iwan ko sa'yo. Naaawa na rin ako kay inay. Kasi may edad na siya eh. Nako, malakas pa yun. Dapat, dito rin siya sa atin. Ito na ang sinasabi ko eh. Ano ba kasing ginagawa ninyo, inay? Tingnan niyo tuloy ang nangyari. Nagalusan ang anak ko sa paglalaro. Hindi ko napansin, anak. Kasi nagwawalis ako kanina. Kinuha pala niya yung bike niya. Ano bang sinabi ko sa inyo? Kahit anong ginagawa ninyo, tumigil kayo at asikasuhin niyo ang bata. Iyak nang iyak ang anak ko dahil sa galos niya sa may braso. Pasensya ka na, anak. Ay, naku, yan laging sinasabi niyo. Magagawa pa ba ang paghingi ninyo ng pasensya? Tapos ng disgrasya ang anak ko. Anak, Mas mabuti pa, doon muna kayo kay Amy. Siya naman ang magpapakain sa inyo. At mangonsumisyon. naku, anak, parang awa mo na. Dito na lang ako sa inyo. Naku, inay. Sawa na ako sa mga kapalpakan ninyo. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ihahatid ko kayo kay Amy. At doon muna kayo maninirahan sa kanya. Anak, Sino kaya itong tumatawag? Si kuya pala. Bakit kaya siya tumatawag? Kuya! Bakit ka tumatawag? Ihahatid ko sa inyo dyan, si inay. Ay naku kuya! Alam mo naman na hindi sila magkasundo ng asawa ko. Diyan na lang sa iyo. Naku, Amy. Sawang-sawa na ako sa kapalpakan ng inay. Bakit? Ano bang nangyari? Napapabayaan na niya ang mga anak ko. Nagalusan yung panganay ko dahil sa kapabayaan niya. Talagang ganyan. Matanda na si inay. Pagpasensyahan mo na siya. Kaya nga dyan na siya sa'yo. Para naman ikaw ang magkonsumisyon sa kanya. Basta, ihahatid ko na lang siya dyan ngayon. Pero kuya... Basta ihahatid ko dyan. Hintayin mo na lang kaming dumating dyan. Dahil sa nangyaring yun, kuya, na napabayaan ko ang aking apo, ay kay Amy muna ako tumira. Sana kung babae, kuya. Wala naman akong masasabi dahil mabuti naman ang kanyang ugali. At ang kanyang asawa lang, kuya, ang hindi kumakasundo. Dahil lagi silang mag-aaway kapag pinakita ng aking anak na mahal niya ako na kanyang ina. At minsan, kuya, ay Inay, kumain lang kayo ng kumain, ha? Ayan po ang ulam mo. Ito, akala ko ba ulam natin yan mamaya? Bakit mo pinapaulam kayo, inay? Anong uulamin natin mamaya? Magluluto na lang ako mamaya ng uulamin natin. Ikaw naman, marami naman sa ref, eh. Masyado ka namang aksayado, eh. Ang hirap ng buhay ngayon, Heme. At isa pa, mahal ang mga bilihin ngayon. Itabi mo na yan. Tama na ito, anak. Itago mo na lang yan para ulamin kayo mamaya. Hindi, inay. Magluluto na lang ako panibago mamaya. Marami dyan sa ref, eh.
Hindi na. Itago mo na lang yan. Pero inay, hindi pa kayo nakakakain. Bahala na kayong mag-ina dyan. Iinis ako sa inyo. Tignan mo. Nagalit tuloy ang asawa mo. Ibalik mo na yan sa ref. Tingnan mo, di tahimik dito sa bahay. Nang wala dito ang inay. Hindi mo dapat na ginawa yun kay inay. Alam mo naman, ayaw niya dun. Kina Emmy. Dahil hindi niya kasundo ang asawa niya. Hayaan mo sila dyan. Kahit gumastos ako sa pagpapalondre. Basta tahimik lang isip ko. Kaysa naman laging pumapalpak si inay dito sa bahay. Doon kaya, alam mo naman ang ugali ng bayaw mo. Wala ring magawa si Emmy sa kanya. Ano ka man naman sila? Mas kinakampir mo pa yata ang ina kaysa sa akin na asawa mo. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, kawawa si inay. Saan na siya lulugar? Dito, hindi kayo magkasundo. Malit na bagay, pinagagalitan mo siya. Hayaan mo. Wala na tayong magagawa dahil nandun na siya. Ewan ko sa'yo. Sarili mong magulang, pinagkakaitan mo ng pagmamahal. Balang araw, aanihin mo din yan sa mga anak mo. Tingnan mo yung ginawa ng nanay mo sa mga damit ko. Ha? Nalagyan ng Clorox. Pasok ko yan sa trabaho. Kailan ko lang binili yan? Pagpasensyahan mo na si inay. Hindi naman niya sinasadya eh. Bakit mo kasi pinapubaya sa kanya mga paglalabay? Hindi ko naman alam na kinuha niya yung mga maruruming damit natin. Palayasin mo yung nanay mo dito. Ayaw ko na siya makita. Ikaw naman, saan siya pupunta? Hindi ka ba naaawa sa nanay? Hindi, balik mo lang kina Kuya Dan. Hindi nga sila magkasundo ni Kuya. Ako. Ano ka ba? Alam mo naman na, doon pa, hindi rin kami magkasundo ng nanay mo. Ikaw naman, hindi ka ba naaawa kay inay? Matanda na siya. Saan siya pupunta? Kung paaarisin natin siya dito. Pabayaan mo siya kung saan mapunta. Pero wisyo yung nanay mo eh. Iko. Sige na, mamili ka. Kami ng mga anak mo o ang nanay mo. Totoo naman ang sinabi ng asawa mo, anak eh. Pero wisyo ako dito sa inyo. Inay, hindi. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Para hindi na kayo mag-away na mag-asawa. Aalis na lang ako. Inay, pasensya na kayo ha. Wala akong magagawa kasi siya ang naghahanap buhay sa amin eh. Ang kuya mo, para din niya ako pinagtabuyan. Akala ko, mananahimik na ang buhay ko. Yun pala, mas masakit ang kahihinatnan ko dito. Dahil pinapalayas ako ng sarili kong manugang. Noon, malaki pa ang pakinabang ninyo sa akin. Wala kayong nasasabi. Ngayong matanda na ako, ito lang gagawin ninyo sa akin. Inay, ayoko rin na masira ang pamilya ko eh. Hindi nyo lang alam kung anong sakripisyo ko sa inyo ng kuya mo. Nang buhay pang tatay ninyo. Ginawa ko ang lahat para mabuhay kayo ng marangal. Hanggang sa kayo makapag-aral. At ngayon na maganda ang buhay ninyo. At ngayon, pinagpapasapasahan ninyo ako. Na para bang wala na akong pakinabang. Inay, Sige, aalis na lang ako. Para hindi masira ang pamilya mo.
pipilitin kong mabuhay ng mag-isa na malayo sa inyo ng kuya mo. At huwag kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi na ako lalapit sa inyong dalawa ng kuya mo dahil nakakahiya naman sa mga asawa ninyo. Labis ako, kuya, na nagdamdam sa nangyari. Sarili kong mga anak, parang baliwala ako sa kanila. Hindi nila ako kayang ipagtanggol sa kanilang mga asawa. Ako, kuya, ay nagsakripisyo sa kanila nung malilit pa sila. Itinaguyod ko sila para sila makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Ngayon, nagkapamilya na sila, para na rin akong basura sa paningin nila. Ginagawa ko naman ang lahat, kuya, para makatulong sa kanila, pero yun pala hindi pa yun sapat. Masakit ang loob ko, kuya, na ganito ang gawin sa akin ng mga anak ko. Ngayon, kuya, pinipilit kong kumita kahit mahirap. Nag-iisan ako ngayon, kuya, sa buhay ko. Mayroon akong tinitirahan at inuupahan dito sa Maynila. Tama po ba, kuya, ang ginawa sa akin ng mga anak ko? Na pinabayaan na lang ako. Sana po, kuya, ay magsilbing aral sa mga nakikinig ninyo ang nangyaring ito sa akin. Ano po ba ang may papayo ninyo? Lubos na gumagalang, Vanje. Alam niyo, Aling Vanje, nakakadurog ng puso na ganyan ang ginawa sa inyo ng sarili ninyong mga anak. Abay, biruin ninyo. Maaga pa lang namaya pa ang inyong asawa at nagkaroon kayo ng supling na dalawa. Sina Dan at Amy, iginapang ninyo na sila ay makapagtapos. Ginawa ninyo ang inyong makakaya para magkaroon sila ng magandang buhay. At ang masakit, Aling Vanje, ngayon, may sarili na silang pamilya. At kapag kayo tumitira naman sa kanila, para pang lahat ng gawin niyo mali. At pinagpapasapasahan pa kayo. Ngayon, nagdesisyon na kayo na talagang gusto na inyong mapag-isa at mamuhay na mag-isa. Kaya kayo umalis. Sa bagay, Aling Vanje, tama naman ang ginawa ninyo. Ang masakit nga lang, sarili ninyong pamilya, sarili ninyong mga anak. Parang kinamumuhian kayo na wala nang pakilamang sa inyo. Yan na nga ang pinakamahirap sa ating mga anak ko minsan. Tumatanda na tayo. Bagamat hindi lahat naman ng anak ay ganyan. Mangilan-ngilan mo lang siguro yung ganyang klaseng mga anak na walang pagmamahal sa magulang. Kasama na yung mga anak ninyo. Pero yung babae, alam ko na mahal din kayo. Kaya lang yung napangasawa niya, yung problema. At wala naman siyang magawa dahil ang nagtatrabaho nga yung asawa niya.
Bagamat masakit sa kanya pero walang magawa. Aling Banji, hanggat malakas pa kayo, gawin ninyong narapat para sa inyo mabuhay na mag-isa. Saludo naman ako sa inyo, Aling Banji. At alam ko na hindi kayo pababayaan ng Diyos sa ginagawa ninyo. Mahal ng Diyos yung mga taong walang nagmamahal sa kanila. At alam ko na hindi niya kayo pababayaan. Bueno, iyan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Banji. At naway kahit na paano ay napayuhan ko kayo sa inyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.